Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Makasalanang Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Life, I can't forget you, and it won't be. Masyado kang nag-aalala, Meli. Si Jayco, inay. Bakit ang asawa mo? Lagi po siyang naku-overtime. Aba, hindi mo ba gusto na malaki ang tatanggapin mong sweldo niya? Sana nga. Kung malaki ang binibigay, hindi naman, nay. Ano? Kaya kung minsan, iba ang nasa isip ko. Ano naman ang ibig mong sabihin yan? May iba yata siyang ginagawa. Ay, nako. Hindi masama ang maghinala, pero kailangan pang patunayan mo bago ka maghinala. Nay, kausapin mong asawa mo. Pero hanggat maari, iwasan mo na huwag kayo mag-away. Kausapin mo ng mahinahon. Hindi ko gusto na mag-away kami, Nay. Pero kung minsan, hindi ako mapakali. Dahil sa nangyayaring ganito. Meli, hindi naman siya ganun dati. Pero unti-unti may napapansin na ako sa kanya. Nagbabago na siya, Nay. Hindi ko mailarawan kung gaano ako kasaya. Naku, ang higpit naman ng yakap mo sa akin, love. Bakit? Hindi mo ba gustong yakapin kita? Bakit naman hindi? Ang totoo, para akong idinuduyan sa sobrang saya. Baka naman kunwari ka lang. Totoo ang sinasabi ko. Nakakalasing pag-ibig mo, Carla. Ay, nadarama ko rin ang init ng pagmamahal mo, love. Carla. Sana, lagi ka sa piling ko. Huwag mo akong iiwan. Alam mo naman ang dahilan. At hindi mangyayari yan, di ba? Alam ko. Kung ganun, lagi mo sanang intindihin. Yan lang ang hinihingi ko sa'yo na pabor. Lagi na lang at dati pa mula noon.
ay naintindihan kita. Pero hiling ko sa'yo. Pwede dito ka buong gabi ngayon. Ano? Please, pakiusap. Pagbigyan mo na sana ang hiling ko sa'yo. O sige, sige. Pagbigyan kita sa hiling mo. Pero hindi sana maulit pa. Dahil alam mo naman ang dahilan. Oh, napakasaya ko, Diego, my love. Ang cellphone ko. May tumatawag. Ha? Oh, bakit hindi mo sagutin? Sino ba ang tumatawag? Si Millie. Bakit hindi mo sagutin? Huwag kang mag-alala. Naintindihan kita. Bakit mo pinatay? Alam ko, kahit sinabi mo na naintindihan mo. Pero alam ko, masakit sa loob mo. Oo nga, kahit sinabi ko na sagutin mo, pero masakit. Walang dahilan para sa sakit ang loob ko dahil sabit lang ako sa buhay mo. Huwag kang magsalita naman ng ganyan. Oh, nagring na naman. Sagutin mo na kasi. Sige, pupunta ako doon sa salas para hindi ko marinig ang pag-uusapan niyo. Carla, sandali lang. Carla! Wala na. Hindi na niya ako pinakinggan. Paano kaya ito? Paano ko iiwan ganun si Carla? Parang hindi ko kaya na mawala sa buhay ko. Ano ka mo? Hindi sinagot ni Diego ang tawag mo. Opo, Nay. At parang pinatay pa ang cellphone niya. Baka naman may ginagawa. Ay, hindi ko po alam, Nay. Dahil sa ginagawa niyang ganito, mas lalong naghihinala na ako may ibang ginagawa siya. Pero, sana hindi naman totoo. Gaya ng sinabi ko sa iyo, kausapin mo siya. Hayaan niyo, Inay. Maniniwala ako. Malalaman ko rin ang totoo. Ano? Gaya ng sinabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Ay, totoo yan. Kung hindi man tao ang magsasabi sa akin, pangyayari o panahon ang magsasabi. Girl, I need you. I need your love. Bakit hindi sagutin ni Diego ang tawag ko? Kanina pa ako tumatawag Ano na kayang nangyayari sa kanya? Ay, sana naman hindi magkatuto ang hinala ko. Tawagan ko ulit. Ayan, nagre-ring na naman. Sana naman sagutin na niya. Talagang nag-aalala na ako. Ano na kayang nangyari sa kanya? Hello? Ay, salamat. Sinagot mo rin ang tawag ko. Nag-aalala na ako kanina nang hindi ka sumasagot. Bakit kasi nag-aalala ka? Wala namang masamang nangyari sa akin. Paano naman? Hindi mo man lang sagutin ang tawag ko. Nalubat ang cellphone ko. Sagutin ko sana kanina pero nag-charge pa ako . Ganun ba? Pero may landline naman kaya dyan, di ba? Nawala sa isip ko. Dahil marami akong kailangang tapusin dito. Pero gabi na. Mag-overtime ako. Ganon. At baka gabihin akong masyado. Kaya dito na lang ako siguro matutulog. Baka makaidlip ako na nagmamaneho. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Di, yun na. Hindi bale.
Baka ngayon lang ito. Oh, sige na nga. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Sige, salamat at naintindihan mo ang trabaho ko. Ano pa nga ba? O sige na, good night. Good night. Love you. Love you more. Ay nako, gabi na, Meli anak. Gising ka pa. Hindi ko namalayan na dumating si Diego ah. Ay, hindi ako makatulog, Nay. Alam mo, tinatanong ng itay mo, bakit gabi na daw pero wala pa si Diego. Nay, halata na. Lagi kang tahimik at parang tulala. Bakit? Gusto mo ba? Kausapin namin ang asawa mo. Naku, hindi na, Nay. Pabayaan ninyo na kami ang mag-usap. Kung may problema, kami ang lulutas. Problema namin to. Ay, naawa kasi ako sa iyo, anak. Gaya ng sinabi ko, Inay, pabayaan lang ninyo ako. Huwag kayo mag-alala sa akin. O, sige, matulog ka na kasi. Di ba sinabi mo mag-overtime si Diego? Yun nga pong sabi niya at baka doon na daw siya matutulog sa opisina nila. Sige, matulog ka na. Ganun pala lilipat na ako sa bahay namin. Baka magising ng itay mo at wala ako doon sa tabi niya. Maghahanap yun. Oh, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba masaya? At buong gabi na nandito ako sa piling mo? Oh, bakit ka huminga ng malalim? Alam ko na. May hindi ka ba nagustuhan? Sabihin mo sana kung ano yun. Nako, umiyak ka na? May kasalanan ba ako? Maintindihan mo sana ako. Kahit sinabi ko na hindi dapat ako masaktan. Pero hindi ko maiwasan dahil sa kalagayan ko sa iyo. Alam ko ang lugar ko sa buhay mo, pero masakit ang katotohanan. Hindi ko masusulo ang pagmamahal mo. At parang nasugat ang puso ko nang narinig ko ang sinabi mo na I love you sa asawa mo. Carla. Alam ko na wala akong karapatan na magselos o kaya ay masaktan ang loob ko. Pero hindi ko mapigilan ng sarili ko. Hindi ko alam. Narinig mo pala. Tao lang ako na masaktan. May damdamin ako. Kahit ganyan at alam ko kung ano ang kalagayan ko sa buhay mo. Gaya ng sinabi ko, kabit mo lang ako. Carla. Pwede ba? Umalis ka na? Ano? Please! Sana'y maunawaan mo ako noon pa man. Oo, naintindihan kita. Pero masakit pala. Sinasabi mo na mahal mo ako pero may kahati ako sa pagmamahal mo. Masakit talaga. May kahati. At sigurado, ganyan din ang mararamdaman ng asawa mo. Kung malaman niya, masakit pala, Diego. Mahal na mahal kita, Carla. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Dahil hindi ko gusto na makita kitang ganyan. Sorry, pero hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Carla. Hindi mo gusto na masaktan ang loob ko, pero ganyan ang nangyayari. Malungkot ako at naawa sa sarili ko. Bakit ganito ang napasukan ko? Masyado akong nasaktan, kaya pakiusap. Umalis ka na. Carla. Pakiusap. Gusto kong mapag-isa. Sige. Kung yan ang gusto mo. Pero isipin mo, mahal na mahal kita. Magandang pakinggan yan. Kung ako lang ang pagsabihan mo, pero ang masama, dalawa kami dyan sa puso mo. Dalawa kami sa pagsabihan mo ng ganyan. Carla. Ano ba naman ito? Napakasakit na makihati.
sa pagmamahal. Carla, Girl, I need you. I need your love. Akala ko, matutulog ka dun sa opisina ninyo. sana. Pero napagod ako. Kaya gusto kong makapagpahinga ng gusto. Gusto kong matulog. Sige, pumasok ka na. Ay, talagang nararamdaman ko ang pagod ko. Aba, huwag ka dyan sa sopa, higa. Sandali lang. Tatanggalin kong sapatos mo. Pagkatapos, pumasok na tayo dun sa kwarto. Kailangan makahiga ka na. Ay, at saka, magpahinga ka ng gusto. Salamat. Wala akong masasabi sa pag-asikaso mo sa akin. Talagang magaling kang mag-alaga. Ano pa ba? Asawa kita eh. Lalo na mahal kita. Mili, Alam ko, ganyan ka rin sa akin. Mahal na mahal kita, Diego. Kahit may problema sa panig ko. ha? Kinalulungkot ko, pero parang hindi kita mabibigyan ng ano. Sorry ha. Hindi yata kita mabigyan ng anak dahil may diferensya ako. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi mawala sa isip ko ang relasyon namin ni Diego. Ang kalagayan namin. Lalo na ang kalagayan ko sa kanya. Lagi na lang ba na pangalawang babae ako sa buhay niya? Nakabit lang ako. Na kahit kailan na hindi ko masusolo. Makikihati lang ako sa pagmamahal niya na hindi ko siya masusolo. Hindi ko rin gusto ang ganitong relasyon. Alam ko na dati ay kasalanan. Pero, bakit siya pa ang minahal ko? Alam ko na kasalanan ito. Kasalanan na pag-ibig. Pero ang lakas ng hila ng damdamin at isipan ko, hindi ko gusto ito. Pero hindi mapigilan ang tibok ng puso ko. Ano ang aking gagawin ngayon? Hilingin ko kay Diego na palayain niya ako. May humintong sasakyan sa tapat. Si Diego? Ano ang gagawin ko? Makipaghiwalay na kaya ako sa kanya? Umalis na si Diego. Ikinalulungkot ko kung gagawin ko ito. Sobra na akong naguguluhan at nakukonsensya. Hindi na ako magsasayang ng oras. At kailangan ko nang magpaalam dito sa may-ari ng inuupahan namin. Ay, mabuti naman at umuwi ka, anak. Opo, Itay. Nangungulila rin ako sa inyo. Ay, ganun din ako. Bakit? May problema ka ba? Ha? Wala po, Tay. Siguro may hindi kayo pagkakaunawaan ni Diego, ano? Ha? Wala po, Itay. Pero gusto ko lang magpalipas ng oras. Kaya dito muna ako. Ano? Opo, Itay. Kumuha ako ng bakasyon ko. Dahil nararamdaman ko na parang napapagod ako. Ay, Carla. Magtapat ka nga sa akin.
May problema ka, no? Itay, walang tao na walang problema. Si Diego ba? Itay? Wala po. Huwag mo nang ipagkaila, anak. Kahit kontra ako sa relasyon ninyo, alam ko, wala akong magagawa. Hindi ko mapigilan ang gusto mo. Alam ko na sobrang mahal mo si Diego. Kahit alam mo nang may asawa siya. At hindi mo masolo ang panahon at pagmamahal niya. Itay, alam ko yan. Pero may kasalanan ako. Ang damdamin ko na marami pa ang iba. Pero yung may pananagutan pa. At hindi na malaya ang nakadamhan ko ng ganitong pagmamahal. Naiintindihan kita. Pero gusto mo bang maging kabit kailanman? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Makasalanan na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo.